Sa likod ng mga ngiti, palakpakan at pagtanggap ng mga diploma ng mahigit 2,000 estudyante na nagsipagtapos mula sa City of Malabon University, may mga nakatagong kwento na hindi natin madalas naririnig. Isa na rito ang kwento ni Princess Faith Lopez. Si Princess ay may speech disorder na naging dahilan kung bakit hindi naging madali ang kanyang buhay estudyante. Bukod sa madalas siyang tinutokso noon, 4 na beses niya ring inulit ang ikatlong baitang sa elementarya. Siyempre, lagi akong natutokso dahil sa pagtatalita ko. Minsan, hindi ako naiintindihan dahil sa pagtatalita ko. Lagi ko sinasabi sa kanya na basta magsikap lang tayo, malalampasan natin yan. Kung kaya nila, kaya mo din. Hindi lamang ang mga graduates ang nagtagumpay sa araw na ito, kundi pati ang mga magulang na nagsakripisyo para sa pangarap ng kanilang mga anak. Isa si Jose Victor Blanco sa mga nagsipagtapos na may magulang na OFW. Umuwi pa mula Hong Kong ang kanyang ina na si Merla na nagtatrabaho bilang domestic helper upang personal na masaksihan ang pagmarcha ng anak. Sa pagiging grateful through all the sacrifices that she have done with us, for us. So, naging fuel din yun to ignite my passion na napusin din yung voice. Hindi ako nagsisi na bigang sa ibang bansa ako dahil ano siya ngayon, mouth na siya. Proud man, even yung lahat ng friend ko sa abroad, proud kami dahil magna cum laude. Umuwi ako dito para lang matinang. That's the best support ko sa anak ko. Para naman matustusan ang mga gastusin sa kolehiyo, kinailangang pagsabayin ni John Errol Billones ang pag-aaral at pagtatrabaho. Nagsimula siya bilang party host sa isang fast food chain at sumideline din bilang event host sa iba't ibang kumpanya. At ngayon, isa ng ganap na guro si John Errol. Sobrang hirap kasi sa 3 taon na pagtatrabaho mo, may mga times kasi na may mga araw or may mga gabi kasi na gusto ko nang matulog, gusto ko nang magpahinga, pero gumagawa pa po ko ng activity, nag-aaral ako na reporting kasi nga po EDOC student po. Working student din si Art Hernando mula sa Bachelor of Arts in Journalism. Sa loob ng 6 na taon, napagtagumpayan niyang pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral. At dahil sa kanyang pagpupursigi, nakapagtapos siya bilang isang magna cum laude. Siya rin ang kauna-unahang degree holder sa kanilang magkakapatid. Sobrang fulfilling, sobrang nakaka-proud, and this achievement is not only for me, not only for my mom, it's for the whole family kasi. Kasi mama, alam mo namang lukarit yung anak mo, pero dahil sa'yo, nandito ako, ikaw nagpalaki sa akin, at nagtapos ako para sa'yo. So I love you, ma. Yan lang. Kahit naka-wheelchair, nagsikap pa ring dumalo si Nanay Azel Salamat sa graduation ng kanyang anak na si Justin. Sa totoo po, sobrang masaya, sobrang proud, kasi alam ko yung struggle niya eh. Doon sa 4 years na tinake niya, nandun siya sa minsan may mga time na nagbe-breakdown. Ito lang lagi si mama para supportahan ka palagi sa mga gusto mo. Sa bibihirang pagkakataon, sabay na nagkamit ng master's degree in public administration ang mag-amang Luisito at Paulo J. Garcia. 10 taon pa lamang daw ang kanyang anak nang mabyudo si Tatay Luisito. Mula noon, mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang pamilya. May 25-year age gap man, hindi ito naging balakid para sabay nilang tapusin ang pag-aaral sa CMU. Nung una, syempre, hirap, pero sabi ko nga, kung wala na yung nanay niya, kung hindi ko pa ayusin, paano na lang yung anak ko? Kaya ito, masaya. Kaya ako, parang may tears of joy ako. Pero ako kasi, nangarap din ako mag-aral. Kasi as a working student ako nung college ako, nangarap din ako matapos eh. Natapos naman ako sa college, pero ito, another phase na naman siya eh. Kaya siguro ganun. Tatay, salamat at nag-aaral tayo ng sabay. Bukod pa doon is kahit pa paano kinakaya natin, kahit ang daming requirements, kinakaya naman namin. At thank you rin sa lahat ng patience niya.
Tanda ang sipag at tiyaga ng mga graduates ng City of Malabon University na hindi sumusuko ang mga kabataan sa pag-abot ng kanilang pangarap. Kahit anong pinagdaraanan, kahit anong sitwasyon, hindi masisira ang kanilang determinasyon na makuha ang pinaka-aasam na diploma. Mula dito sa PICC, ako si Kyla Espino, konektado para sa kabataang Malabueño.